Banggit ni Mayor Vico na kailangan daw nilang bayaran ang bilyon-bilyong halaga na utang nila sa lungsod ng Pasig at sa mga mamamayan ng Pasig. Tara pag-usapan po natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago po tayo magsimula, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi po nakakilala, tayo po si Mr. Realytics from Pasig City. So kahapon ay napag-usapan po natin yung about nga po sa sinabi ni Mayor Vico na hindi niya pagtakbo sa 2028. Eto, pag-usapan naman po natin. Okay, sa isang speech po kasi kahapon ni Mayor Vico, may nabanggit nga po siya about nga po sa mga bilyon-bilyon na pagkakautang sa lungsod ng Pasig na kailangan bayaran. Wala po siyang sinabi na mga pangalan kung sino po ito, pero mamaya po ay pag-uusapan natin kung ano yung bilyong halaga na utang ng mga taong ito sa lungsod ng Pasig. Ito ba ay korupsyon? May kinalaman ba ito sa mga proyekto na hindi na ituloy o walang maayos na dokumento, etc. Mamaya po pag-usapan natin yan. Pero ito, panoorin po muna natin yung kalahati po ng speech ni Mayor Vico na tumatalakay nga po about nga po sa bilyong halaga. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin siyempre pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Ni hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggali, we extend a hand of peace, we extend Okay, ito, napag-usapan na po natin to, pero hanggang ngayon di pa rin ako makamove on na nakakapanghinayang po kasi mga kaparing na ang isang kagaya po ng aming mayor na si Mayor Vico ay hindi na po tatakbo sa kahit anong posisyon sa 2028, Ibig sabihin po niyan ay mapa-local man o national ay hindi na po siya tatakbo. Siguro magpapahinga po si Mayor Vico, mag-i-enjoy sa sarili niyang buhay, sa kanyang pamilya. Atin pong nirespeto yung pasya ni Mayor Vico. Oo, nandun na po tayo na nakakapanghinayang kasi yung mga tulad po kasi ni Mayor Vico yung kailangan natin. Marami po siyang napatunayan sa aming lungsod ng Pasig, kaya nga po maraming nag-aasam na siya po ay maging pangulo ng ating bansa balang araw. Pero ito po ay ating irerespeto na pasya ni Mayor Vico na hindi po tumakbo. Hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Grabe, first time ko makita si Mayor Vico na galit na galit Pero make sense naman po kasi may karapatan naman po kasi magalit si Mayor Vico kung inaabuso na po tayong mga maliliit na tao. So, ewan ko po pero nung nabanggit po kasi ni Mayor Vico yung nag-viral po yung permit ng building, ang pumasok po agad sa utak ko, sa isipan ko, ay yun nga po, yung building nga po na pinapagawa. Okay, hindi na po magbabanggit ng pangalan kasi alam nyo na po yun, napanood nyo na po yung viral video na yun, yung building nga po na walang permit. Pero definitely, isa po ito sa mga nakalaban ni Mayor Vico nung election. Okay, sila po yung may kaugnayan doon. Sabi ni Mayor Vico, hindi lang daw po ito about sa permit, pero bayaran ninyo
ang bilyong utang nyo. So ano po kayang ibig sabihin nito? Parang merong pinaparating si Mayor Vico. Well, kung magiging open-minded po tayo, bukas po ang ating mga isipan, maiintindihan na po natin kung sino ang sinasabi. Kung sino po yung sinasabi ni Mayor Vico na kailangan bayaran yung bilyong utang. 'Di ba? Kasi may idea na po tayo 'di ba? Nandun na po yung keyword, 'di ba? Doon na yung keywords doon sa permit sa building. So kung nakatutok po tayo kay Mayor Vico, alam nyo na kung sino yon. Pero siguro, hindi naman siguro, baka mali lang naman siguro tayo ng hinala o ng kuro-kuro, no? Baka meron pa naman sigurong iba dyan ng mga negosyante na meron nagawa na hindi maganda o merong pagkakautang, no? O merong mga hindi nabayaran na bilyong halaga sa lungsod ng Pasig, national and local. So mali po natin, 'di ba? Pero kung akong tatanungin, alam ko na kung sino yung binabanggit ni Mayor Vico. Kahit hindi niya pa sabihin yung pangalan, basta sinabi niya yung word na build na permit, nag-viral na permit ng building, then alam na po kung sino. Di po ako galit, nagpapaliwanag lang. Ang cute. Astig talaga to si Mayor Vico, no? Pero eto, nakita ko kanina, 'di ba? First time ko kasi makita si Mayor Vico ng ganun na napataas yung boses. Nakita ko nang magalit si Mayor Vico nung merong isang kapitan nang hindi sumunod o sumuway. No, doon nakita natin kung paano magalit. Pero kalmado pa yun, hindi pa yung galit na galit, hindi pa tumataas yung boses niya doon. Pero dito, bayaran ninyo yung mga utang ninyo. Doon mo talaga makita na para, no? Na meron pong paninindigan si Mayor Vico. Hindi na yun galit. Meron lang po siyang paninindigan at galit po siya, no? Dahil inaabuso na po tayo. Biruin po natin, bilyong halaga ang hindi pa nababayaran. 'Di ba? Napakalaking halaga po nun. Magagamit po 'yun sa mga proyekto at malaking sampal po 'yun sa ating mga maliliit na tao na nagbabayad po tayo ng buwis. Tapos yung mga bilyonaryo, tapos yung mga negosyanteng yon, kung sino man yung binabanggit niya, pero may idea naman na kayo kung sino-sino, kung tama tayo, no, ay hindi po nagbabayad. So ang kapal naman ng muka kung sino man po yung binabanggit ni Mayor Vico. Ewan, di pa rin talaga ako makapaniwala Hindi pa rin talaga ako makamove on kasi kahit man lang sa Pasig, no, kahit man lang sa Pasig tumakbo muli si Mayor Vico. Pagka vice mayor, congressman, kung pwede kapitan, kahit man lang kapitan sana, tumakbo pa rin si Mayor Vico kasi gusto pa rin po namin maramdaman. Kasi bata pa si Mayor Vico, 'di ba? 'Di ba gusto pa namin maranasan yung serbisyo po ni Mayor Vico kasi sobrang kakaiba po kasi ng pamumuno ni Mayor Vico. Kung ikaw po ay Pasigueño, maiintindihan mo po yung nararamdaman namin mga Pasigueño na nung marinig namin na wala nang balak tumakbo si Mayor Vico sa 2028. Nakakalungkot po kasi inaasahan pa rin po talaga namin. Pero yun nga po, gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico, marami naman daw dyan na mas magagaling kaysa po sa kanya. So mas focus po si Mayor Vico sa pagpaparami po ng mga kabataan o ng mga tao, mga politiko na tulad niya na may pareho pong paninindigan, serbisyo at katotohanan. So yun po yung mindset ni Mayor Vico na sobrang layo po sa ibang mga politiko. Pero yun nga po, again, atin pong nire-respeto yung pasya, tindi ng politika sa ating bansa. Syempre, sobrang daming problema po na kinaharap ni Mayor Vico noon na pinagdaanan niya mula pa nung unang termino niya hanggang sa ngayon. So, siguro magpapahinga po muna si Mayor Vico. Pero yun nga po, kahit na wala na po sa politika si Mayor Vico, susubaybayin pa rin po natin siya, 'di ba? So yun lamang po. Don't forget to like and subscribe.